Hey, wake up, sleepyhead. Napamulat ako nang maramdaman kong may hanging tumatama sa pisngi ko. Agad kong kinusot-kusot ang mata at nakita ko ang nakangiting mukha ni Cheese na malapit lang sa mukha ko. Napangiti ako tsaka tinulak siya ng bahagya. Let's go. It's already 3:08 p.m. Hindi ka pa kumakain kanina. Saad niya at inalayanan ako patayo. Do you really want to stay with me? It's okay if mauna ka na sa lugar ninyo or pumasyal doon. I told Chase habang pababa na kami ng private jet. Ang maingay na mga tao at ilaw ng kamera na agad ang sumalubong sa akin. God, paano ko ba nakakalimutang ito talaga ang bubungad sa akin sa airport? Come here. Agad akong hinila ni Chase sa likuran niya. Saktong pagdating naman ng sangkaterbang bodyguard na nakaitim para harangan ako. Ngumiti na lang ako at yumuko habang mangungunad siya sa paglalakad. Nang tuluyan na kaming makababa sa hagdan ng jet, natanaw ko sa di kalayuan ang naghihintay na driver namin pauwi. Pinalibutan ako ng mga bodyguards at nangunguna doon, siyempre si Chase na kung makalingkis ay parang ahas. Bahagya pa ako napapitlag dahil sa may mga kamay na nag-aabot sa akin. Patuloy akong yumuko dahil kahit kailan talaga hindi ako nasasanay sa flash ng camera. Sumasakit din kasi ang mata ko kapag madami talagang nagfa-flash. Pero kapag sa photoshoot, okay naman. Mayroon pa akong nakitang malaking banner na ang nakalagay ay "Welcome home, Miss Danica" na may iba't ibang design at madami pang iba na puro pag-welcome sa akin. Well, alam naman kasi nila na taga Pilipinas talaga ako. Bahagya akong inangat ang tingin ko at ningitian sila. Napakaganda mo, Miss Danica. Saan po kayo mayon mananatili, Miss? Boyfriend mo ba siya? Oh my God, idol! Mga naririnig kong sigaw nila. Napangiti na lang ako habang napapailing. Masyadong protektado ako ng bodyguards at ni Case kaya hindi kami nahirapang makaratong agad sa sasakyan. Agad akong inilalayan papasok ni Chase. May driver na doon at umikot na lang siya sa kabilang side para umupo sa backseats, katabi ko. Patuloy pa din ang mga paparazzi at mga flash sa pagsunod sa amin. Pero noong nagsimula ng umandar ang sasakyan na, ay unti-unti na silang tumigil. Ang dami nga nila. Here, saad ni Chase tsaka inabutan ako ng tubig. Nakangiti ko naman yon tinanggap at ininom. Mainit talaga sa Pilipinas, buti na lang at nakamanipis na dress lang ako at hindi masyadong balot. Balak pa nga naman akong pasuotin nung jacket nitong nasa katabi ko. Tahimik ang naging biyahe namin hanggang sa nakarating kami sa isang mansyon na pinatayo ko mismo noong nasa Spain pa ako habang nagtatrabaho. Si Papa ang pinamahalaan ko dito pero syempre akin yung gastos. Simpleng disenyo lang at madaming bulaklak. Agad na ipinarada ang sasakyan sa garage nang nakapasok na kami sa gate. Excited na akong makita ang loob ng bahay ko. Ang daming bulaklak kanina sa labas at talagang doon ako lagi maglalakad-lakad. Malayo sa kabahayan ang bahay na ipinatayo ko kaya walang problema na baka may biglang sumugod sa akin dito na fans dahil malayo at tago. Mabilis akong inalayaan ni Chase pababa pagkatapos nun ay bumalik ang sasakyan sa airport. Ang sabi ng driver ay kukunin niya daw ang naiwan naming gamit. Wala bang tao dito, Danica? Tanong ni Chase habang binubuksan ng pinto ng bahay. Excited na akong makita ang loob. Meron, kaso bukas pa dadating si Manang eh. I happily answered. Siya yung kasambahay namin. Akala ko nga dumating na, pero bukas pa daw. Napatanggo naman siya nang tuluyan ng mabuksan ng pinto. Ay, napanganga ako sa ganda. Wow, this is so breathtaking. Unang bubungad sa'yo ay ang mahabang sopa sa sala at sa itaas nito ay ang malaking chandelier. Sa bandang unahan naman ay makikita mo ang napakahabang palibot-libot na hagdan papuntang taas ng bahay. May nakita din akong isang pinto sa unahan ng salas. Siguro, iyon yung kitchen. May isa ding pinto na siguro para sa daanan papuntang garden dahil ni-request ko yun. Madaming appliances pa ang nandun. May mamaharing vase na nasa bawat sulok
at mga birth-taking painting. May malaki ding TV na nakalagay sa harap ng sofa. Pagtingin ko sa sahig ay parang na ako nananalamin dahil sa sobrang kintab at linis nito. Nahiya naman akong apakan to. Ang ganda ng bahay mo, Danica. Baka sa boses ni Chase ang pagkamangha. Yeah. Sagot ko naman habang nalilibot pa din sa bahay ang paningin. Violet and white kasi ang napili kong team at karamihan sa mga gamit ay light color na nagpapaaliwala sa bahay. Agad akong tumakbo papuntang sofa at pabagsak na umupo. Narinig ko naman ang mahinang tawa ni Chase. Tayo lang dito, masasolo kita. Kasunod ng pagsipol niya, napatingin naman ako sa kanya na nakaupo na sa upuang nasa harapan ko pero pinagigitnaan nito ng glass round table na may ashtray sa gitna. Anong masasolo ka diyan? Napataas kilay ng sabi ko. Natawa na lang siya. Nothing. Are you tired? Tanong na lang niya. Pinakiramdaman ko ang sarili ko. Nope. Nakatulog ako sa biyahe. Sagot ko sa kanya. Napansin ko na mukhang pagod siya. Hey, you look tired. Halika, ituturo ko yung kwarto mo sa itaas. Alam ko na naman yun kasi sinabi ni Papa. Sabi ko sa kanya. Sa taas yung mga rooms na madami at pumili lang si Chase doon. Ang sakin naman ay nasa pinakadulo at excited na din ako makita to. Na, can you cook? Mukhang nag-akin lang ang saad niya. Ganyan siya. Gusto niya laging pinagiluto ko siya. Gutom ka na ba? Maraan naman siyang napatanggo. He chuckled. Sige, may stock na naman yung ref at ipagluluto kita. Sabi ko, at tumayo. Nagugutom na pala siya. You're sure hindi ka papagod? I can endure it. Hindi ako kumain kanina eh. Saad niya. Ha? Akala ko ba kumain ka? Singhal ko sa kanya. I don't have enough time. May inisikaso pa akong gamit ko kanina eh. Napabuntong hininga na lang ako. Sumandal naman siya sa upuan at pumikit. Don't worry, I'll cook for you. Sasarapan ko tapos magpahinga ka na lang muna dyan. Nangingiti kong saad. One thing that I like is every time na magpapaluto siya sa akin. Ang ganado niya kasing kumain at saka palaging ubos ang niluluto ko sa kanya. Sino ba naman ang hindi gaganahan magluto kung ubos palagi, di ba? Agad ako nagtungo sa isang pinto kanina at yun na nga, tama ang hinala ko na kitchen ngayon. Napamangha ako sa laki nito, parang kasing laki niya yung isang buong sala sa labas. Kumpleto na din ang mga gamit. Agad kong binuksan ng ref at madaming pwedeng iluto doon. I decided to cook tinola and adobo na lang pagkatapos sopas. It's almost 5 o'clock p.m. and dinner na din naman maya-maya. Tama lang to para matulog na kami pagkatapos. Mananatili ako dito sa bahay ng 1 week and after that, kailangan ko nang mag-work sa mga shoot and interviews. Masaya ako nagluto. Sinilip ko pa nga si Chase at humihilik na ito. I can't blame him. Madalas din kasi siyang pagod at busy simula nang sinabi kong uuwi kami sa Pilipinas. Ayaw niya namang magpaiwan pero naging busy siya after niya sinabing sasama talaga siya. I don't know why pero hinayaan ko na lang. Kahit sa Spain ay busy din siya madalas. May pinapagawa din kasi si Papa sa kanya at madagdagan pa ako na lagi may rakad. Minsan siya na rin na nag-aasikaso ng mga meetings ko. Umabot ng 2 oras ang niluto ko dahil nag-enjoy ako sa kitchen. Nagluto din ako ng menudo, spaghetti, tas nag-bake ako ng cake. Pagkatapos kong ihanda lahat sa mesa ay napagpasyahan ko ng gisingin si Chase. Chase, wake up. Yugyug ko sa kanya. Chase, let's eat na. Sabi ko ulit pero umungol lang siya. Hey, wake up. Natatawang gising ko nang dahil ang hirap ni talagang gisingin kapag ganito siya katulog. Lumapit naman ako sa tenga niya ni no choice, I need to do it again. Agad kong kinagat ng mariin ang tenga niya na ikinasigaw niya agad. What the heck? Overacting naman? Hindi ko na mapigilang mapahalakak. Ewan ko ba sa kanya at yan lang yung nakakagising sa kanya? Kahit pasabuyan mo ng tubig hindi magigising pero pag kinagat yung tenga ay mahihiya si Flash sa kanya. I told you, stop doing that. Magigising na naman ako. Reklamo niya pero malambing niyang saad. Natawa na lang ako at hinawakan siya sa braso. I cook your favorite adobo. Masaya kong saad habang ginagaya siya sa kitchen. Really? Nakangiting saad niya habang naramdaman kong humawak ang kamay niya sa bewang ko. Oo, at magluluto ako ng cake para sa'yo. Masayang saad ko ulit. Cake? Why? It's already evening. To eat sweets. Seryosong saad niya.
Hindi niya kasi ako pinapakain ng matatamis kapag gabi kasi sasakit daw tiyan ko. Kung pakakainin niya naman ako, kailangan sangkaterbang kanin muna. Mahina ko siyang pinalo at bahagya akong tumingkayat para halikan siya sa pisngi na ikinagulat niya. Cute, silly. How can you forget that today is your birthday, Chase? Natatawang sabi ko, today is March 4, birthday niya. Oo, I forgot. Napasimangot naman ako. Where's my gift then? Nakangising saad niya. Nakarating na kami sa kitchen at natawa na lang ako nang nagningning ang mata niya sa mga pagkain sa mesa. Eat first, don't worry. Onti lang kakainin kong cake. Masayang sabi ko, umupo naman siya sa harapan ko after niya ako nigaya sa upuan ko. You cook all of this for me. Napapailing na saad niya. Do you like me now? Napataas naman ang sulok ng labi ko. Not yet, ngiting sagot ko. Madam, eyes can't lie. Naiirap na lang ako, ang hangin niya talaga. Pinagsandukan ko siya ng pagkain. Nagreklamo pa niya, pero hindi ko siya pinagbigyan sa kasupladuhan niya. It's his birthday. At kagaya nga ng sabi ko ay magana siyang kumain sa mga niluto ko. Mas lalo siyang gumapo sa paningin ko. Danica, can I ask? Napatingin ako kay Chase habang sumusubo ng pagkain. Marahan naman akong tumango. You said alam ng mga kakilala mo here in the Philippines na patay ka na, right? Agad ko namang linunok ang pagkain ko tsaka tumango ulit. Hindi ba sila nagtataka? I mean, alam nilang lahat, especially that bastard, Clark, that you're already dead. Seryosong saad niya. Napalunok naman ako. I didn't get it. Nagtatakang tanong ko. Hindi ba sila nagtataka? You're a model, imposibleng hindi ka nila nakita sa magazine or sa television. You're famous especially here in Philippines, Danica. I'm sure nakita na nila yun and hindi ka nagpalit ng pangalan mo. Mahabang linta niya. Oh, he's saying that baka nagtaka yung ibang nakakailam na patay na ako ngayon baka nakita nila ang pagmumukha ko sa magazines, etc. dahil isa akong model at kalat sa buong mundo ang litrato ko. I don't think so. And I'm not famous back then naman. Kaunti lang ang nakakakilala sa akin at nakakaalam na patay na ako. Sila Clark lang and other siguro yung sinabihan ni Papa noon pati na yung ibang kakilola ko. And because I don't give a damn about it anyway. Past is past, this is my present now. At ayaw kong i-connect ang mga nangyari sa nakaraan sa akin ngayon. Okay, just make sure. I don't want someone to bother you anymore. Sagot ni Chase tsaka magana na namang kumain. Palihim na lang akong ngumiti. He's taking good care of me, ha? Napangiti naman ako habang nakatingin kay Chase na nakaupo sa sofa habang hawak ang tiyan. Ako na ang nagpresentang maglipit kahit ayaw niya. Paano ba naman kasi? Halos ubos lahat ng niluto ko. Pati yung cake na ubos naming dalawa pero mas masiba talaga siya. Agad kong tinapos ang hinuhugasan ko at agad akong pumunta sa kanya sa sofa. Napataas kilay na napatingin siya sa akin. What? Ako pa susupladuhan mo saad ko. You cook too much. Siya. You eat too much. Sagot ko din na ikinangguso niya. Natatawa na lang ako. Where's my birthday gift? Tanong naman niya. Alam kong hindi siya seryoso sa panong niya. Sa nakaraong taon na magkasama kami, lagi niyang nakakalimutan ng birthday niya. Nanatili ako nakatayo sa harapan niya. Nah, that's my birthday gift, yung kinain mo kanina. Mas napasimangot naman siya lalo. Last time, wristwatch ang gift ko sa kanya na suot niya ngayon. Madalas ang gusto niya kasing regalo ay ako. Oo ako, yakap ko daw, o kaya halik ko, na hindi ko naman pinapatulan. But now, wala ko nabili kasi nawalan ako ng time. Wala akong regalo, pasensya ka ha. Wala akong masyadong oras para bumili na. Malungkot na saad ko. Hoy, huwag kang malungkot. Okay lang, ayos na ang presensya mo sa akin, mi amor. Bumilis ang tibok ng puso ko sa sagot niya. Ngumiti naman ako. Really? Mabilis naman siyang tumanggo habang nakasandal sa upuan at nakatingin sa akin na nakatayo sa harapan niya. Hindi ako. Bakit ako? Agad akong napangiti sa sagot niya. Napatingin ako sa wall clock. Oh, it's already 9 in the evening, we should sleep.
Masigla akong sad. Tumayo naman siya. Alam na nga ang kwarto niya dahil pumunta siya doon kanina at pumili. Namangha nga daw siya eh. Yeah, you sleep too. Thank you. Nakangiting saad sa aking harap ko. He caressed my face. Napakagat ako sa ibabang labi ko. Chase, napalunok ako. Need something before you sleep? Agad naman akong umiling at tinignan ng hagdan na tatakbuhin ko mamaya-maya. Chase, nakatingin sa aking pagtataka. Agad niya nilipat ang kamay niya sa noo ko. To check me siguro? Baka may sakit ako. Napangiti ako. Oy, bakit? Wala ka bang bayad? Hindi niya natapos ang sasabihin niya nang bigla na lang kong kinapit ang kamay ko sa batok niya. Happy birthday, Chase? I sweetly said and kissed him on his lips. Naramdaman kong nanigas siya. Mga ilang segundo lang ay bumitaw na ako at napangiti. Bago pa siya makapagsalita sa pagkagulat, ay agad na agad akong tumakbo sa hagdan papuntang kwarto ko. Iniwan siyang tulala na may pulang mukha.